Isang mapagpalang araw sa inyo, mga minamahal kong kasama sa bawat biyahe ng buhay. Narito na naman ang inyong lingkod upang magbahagi ng isang kwentong kakatok sa inyong mga puso. Sinasabi nilang, ang kabutihan ay isang uri ng liwanag. Ngunit paano kung ang liwanag na ito ay kailangang piliting tumagos sa pinakamatitibay na pader na gawa sa sakit at pag-iisa? Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang pusong sinubok ng nakaraan at sa isa pang pusong halos nakalimutan ng tumibok para sa iba. Halina't sabay-sabay nating tuklasin. Amoy ng sinangag at kaping barako ang unang bumati kay Diwa Solana sa kanyang unang araw sa kainan ng pag-asa. Isang nga ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi habang pinupunasan ng isang mesang malapit sa bintana. Ang sikat ng araw sa lungsod ng silangan ay tila mas mainit, mas may pangako, kaysa sa lugar na kanyang nilisan. Ito na yon, Diwa. Bagong simula. Bulong niya sa sarili. Kailangan niya ito. Kailangan. Ang pagiging isang serbidora ay malayo sa kanyang dating propesyon, ngunit ang simpleng pagod sa katawan ay mas gugustuhin niya kaysa sa bigat ng kaluluwang dinurog ng akusasyon. Dito, walang nakakakilala sa kanya. Dito, siya ay si Diwa lamang, isang babaeng nagsisikap mabuhay. Masaya at magaan ang umaga sa kainan. Puno ng tawanan mula sa mga regular na customer at biruan mula sa kanyang mga bagong katrabaho. Nagsimula ng gumaan ang pakiramdam ni Diwa. Baka ito na nga ang lugar kung saan niya muling mabubuo ang kanyang sarili. Ngunit ang panandaliang kapayapaan ay biglang naglaho nang tumunog ang kampanilya sa pinto. Hindi ang tunog ang nakapagpatigil sa lahat, kundi ang anino ng taong pumasok. Ang masayang kwentuhan ay naging bulungan at ang bulungan ay biglang namatay. Si Aling Nena, ang may-ari ng kainan, ay natigilan sa pagbibilang ng barya sa kaha. Ang isa pa niyang kasamang serbidor na si Ben ay biglang naging abala sa pagtingin sa sahig na para bang may hinahanap na ginto. Isang lalaking nasa mga huling bahagi ng kanyang edad, 40 ang pumasok. Matangkad, balingkinitan, ngunit matipuno ang tindig. Ang suot niyang mamahaling business suit ay tila hindi bagay sa simpleng itsura ng kainan. Ngunit ang pinakanakapangilabot ay ang kanyang mukha. Isang mukhang tila hindi na kailanman natutong ngumiti. Ang kanyang mga mata, madilim at walang kabuhay-buhay, ay tila sinusuri ang bawat sulok ng lugar na para bang isang basurahan. Si Mr. Montesillo, narinig ni Diwa na halos pabulong na sinabi ni Ben. Ang takot sa boses nito ay hindi maitatago. Ang lalaki na si Raja Montesillo pala ay umupo sa paborito nitong pwesto, ang mesa sa pinakasulok, malayo sa lahat. Walang nagsalita, walang gumalaw. Tila lahat ay naghihintay ng unang pagputok ng bulkan. Ikaw, utos ng lalaki. Ang mga mata ay nakatutok kay Diwa. Siya ang pinakamalapit. Walang emosyon ng kanyang boses, ngunit puno ito ng awtoridad na hindi mo magagawang suwayin. Huminga ng malalim si Diwa at kinuha ang kanyang maliit na notepad at ballpen. Maingat siyang lumapit. Magandang umaga po, sir. Ano po ang sa inyo? Hindi siya tiningnan ni Raja. Ang mga mata nito ay nakapako sa bintana. Isang bistek Tagalog at siguraduhin mong malambot ang karne. Hindi yung parang gulong ng deep na isinerve ninyo sa akin noong 1 linggo. Napakunot ang noo ni Diwa. Tiningnan niya ang menu sa dingding. Paumanhin po, Ginoo. Magalang niyang sagot. Ngunit ang bistek po ay para sa aming tanghalian pa. Ang mga almusal po namin ay naroon sa pisara. Sa wakas, ibinaling ni Raja ang tingin sa kanya. Malamig, matalas, tila isang kutsilyong humihiwa sa kanyang pagkatao. Sinabi ko bang tiningnan ko ang pisara? Sinabi kong gusto ko ng bistek. Kung walang bistek ang kusinero ninyo, sabihin mo sa kanyang matuto siyang magluto nito ngayon din.
Narinig ni Diwa ang mahinang pag-ubo ni Aling Nena mula sa kaha. Isang senyales na sumunod na lang siya. Ngunit merong pumipigil sa kanya. Ang mga araw, linggo at buwan ng pagyuko, pagtago at pagtanggap na lang sa anumang ibato sa kanya ng mundo ay tila biglang umabot sa hangganan. Dito, sa harap ng isang estrangherong tinitingnan siya na parang basura, nahanap niya muli ang isang piraso ng kanyang nawalang dangal. "Ginoo," muli niyang sabi. Mas matatag na ngayon ang kanyang boses. "Naiintindihan ko po ang gusto ninyo. Ngunit mayroon po tayong sinusunod na menu dito. Kung nanaisin po ninyo, maaari ko pong ipakiusap sa kusina na ihanda ang pinakamalambot na tapa para sa inyo." Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong kainan. Nakita ni Diwa ang gulat sa mga mata ng kanyang mga kasamahan. Si Raja Montesillo ay tinitigan siya mula ulo hanggang paa na para bang isa siyang kakaibang insekto na ngayon niya lang nakita. Walang sino man ang sumasagot sa kanya. Walang sino man ang nangangatwiran. Dahan-dahan, isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa labi ng bilyonaryo. "Bago ka dito, ano?" "Opo, sir. Unang araw ko po," sagot ni Diwa. "Kaya pala, hindi mo pa ako kilala," sabi ni Raja. Ang boses ay tila isang babala. "Hindi mo alam kung anong kaya kong gawin. Nakikilala ko po ang isang customer na nangangailangan ng serbisyo." Matatag na tugon ni Diwa, nakatingin diretso sa mga mata nito. "At nakikilala ko rin po ang isang taong nangangailangan ng respeto. Ginoo, kung nais ninyo ng respeto, matuto po kayong rumespeto muna." Ang hangin ay tila naubos sa buong silid. Si Raja Montesillo ay natigilan. Ang kanyang mukha ay hindi na nagpakita ng galit, kundi ng purong pagkabigla. Sa loob ng maraming taon, sa hindi mabilang na board meetings, negosasyon, at pakikipag-usap sa mga taong nasa ilalim niya, ngayon lang may isang taong, isang hamak na serbidora, ang sumagot sa kanya ng ganoon. Hindi niya ito sinigawan, hindi niya ito minura. Sa halip, ginawa niya ang isang bagay na mas nakakainsulto. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang makapal na wallet, dumukot ng isang makapal na bungkos ng tig-1,000 piso at walang ingat na inihagis ito sa mesa. Ang tunog ng salapi na bumagsak sa kahoy ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Tiningnan ni Raja si Diwa, ang mga matay puno ng pangungutya. "Bibilin ko ang dangal mo." "Magkano?" Ang salaping inihagis ni Raja Montesillo sa mesa ay nanatiling hindi nagagalaw. Para itong isang patay na ahas sa gitna ng silid, makamandag ngunit walang kapangyarihan. Hindi ito tiningnan ni Diwa Solana. Ang mga mata niya ay nanatiling nakatitig sa kanya. Hindi galit, hindi takot, kundi may halong pagkadismaya. Isang tingin na tila nagsasabing, "Ito lang ba ang kaya mo?" "Ang dangal po, Ginoo," marahan niyang sabi. Sapat lang para marinig nilang dalawa. Ay hindi nabibili at lalong hindi po ito kasama sa menu. Pagkasabi niyon, mahinahon siyang tumalikod at naglakad pabalik sa counter. Iniwan si Raja na nakatulala sa sarili niyang pera. Naramdaman niya ang mga mata ng lahat ng tao sa kainan. Ngunit hindi ito ang karaniwang tingin ng takot na sanay na siya. Ito ay tingin ng pagkamangha, hindi sa kanya, kundi sa babae. Isang apoy ng galit ang biglang sumiklab sa dibdib ni Raja. Padabog siyang tumayo, ang silya ay gumawa ng malakas na ingay sa sahig. Hindi na siya nagsalita. Mabilis siyang lumabas ng kainan. Iniwan ang kanyang pera at ang kanyang pagkatalo sa mesa. Habang naglalakbay ang kanyang mamahaling sasakyan sa magulong kalsada ng silangan, ang isip ni Raja ay mas magulo pa. Ang bintana ng kanyang tinted na kotse ay nagpapakita ng isang syudad na halos pag-aari na niya. Mga gusali, mga korporasyon, mga negosyo. Lahat ay kaya niyang bilhin, lahat ay kaya niyang kontrolin. Pero isang babae sa isang maliit na kainan, hindi niya mapasunod. Hindi ang pagsagot nito ang bumasag sa kanya, kundi ang paraan ng pagsagot.
Walang bahid ng pag-aalinlangan, walang takot. Tila ba ang kanyang yaman at kapangyarihan ay walang kwenta sa mundo nito? Ito ay isang insultong mas malalim kaysa sa anumang sigaw o pagmumura. Pagdating niya sa tuktok ng Monticello Tower, ang kaharian niyang gawa sa salamin at bakal, sumalubong sa kanya ang kanyang pamangkin na si Leo. Isang binatang makisig, matalas manamit, at may ngiting laging handang ibigay sa sinumang makapangyarihan. "Good morning, Tito Raja. You seem troubled," sabi ni Leo. Ang boses ay puno ng pilit na pag-aalala. "It's nothing, just a minor annoyance," malamig na sagot ni Raja. Dire-diretso sa kanyang opisina. Sumunod si Leo. "Is it about the Valderrama deal? I heard they're trying to undercut our bid again." "I can handle the Valderramas," sagot ni Raja, na upo sa kanyang malaking leather na upuan. Mula doon, tanaw niya ang buong lungsod. Pero ang nasa isip niya ay ang maliit na kainan na yon. "A small matter at that diner I frequent." Nagkunwari si Leo na nagulat. "Sa kainan ng Pag-asa? May problema po ba?" "The staff is usually very accommodating." Ang salitang accommodating ay tumama kay Raja. Iyon nga, lahat ay laging sumusunod. Lahat ay laging yumuyuko, maliban sa babaeng yon. They have a new waitress, a defiant one. Isang halos hindi mahahalata, ngunit mabilis na kislap ng interes ang dumaan sa mga mata ni Leo. "Defiant? Tito, that's unusual. Baka may masamang intensyon. We have to be careful. A man in your position is a target. Baka espiya ng mga kalaban." Hindi sumagot si Raja. Pero ang sinabi ni Leo ay nagtanim ng isang maliit na binhi ng duda sa kanyang isipan. Posible kaya? Isang espiya na nagpapanggap na serbidora? Pero ang itsura ng babae, ang simple nitong uniforme, ang pagod sa kanyang mga mata, ay hindi tugma sa isang espiya. Mukha siyang isang taong pasan ang mundo sa kanyang balikat. At sa isang saglit, naalala niya ang sarili niya. Noong mga panahong hindi pa bato ang kanyang puso. Mabilis niyang iwinaksi ang isiping iyon, kahinaan iyon. Samamantala, pabalik sa kainan ng Pag-asa, ang tensyon ay napalitan ng pag-aalala. "Diwa, anong ginawa mo?" Nanginginig ang boses ni Ben. "Hindi mo kilala si Mr. Monticello. Isa siyang halimaw." Lumapit si Aling Nena. Kinuha ang perang naiwan sa mesa at ibinalik sa kaha. Ang batang ito, matapang kahidya, pero minsan, ang tapang ay kapahamakan ang dala. Isang matandang customer na kanina pa, tahimik na nagkakape ang nagsalita. "Hayaan ninyo ang bata." Sa kauna-unahang pagkakataon, may isang taong nagtrato kay Raja Monticello hindi bilang isang bilyonaryo, kundi bilang isang bastos na customer. Baka iyon mismo ang kailangan niya. Tumingin si Diwa sa labas, sa direksyon kung saan umalis ang mamahaling kotse. Hindi siya natatakot sa maaring gawin ng lalaki. Mas natatakot siya sa kung anong maaaring mawala sa kanya kung hahayaan niyang tapak-tapakan siya ulit. Sa isang sulok ng kainan, ang isang maliit na telebisyon ay nagbabalita. Muling bumagsak ang stock market value ng Valderrama Corporation matapos ang balitang sa pagkarinig ng pangalang Valderrama, isang anino ang dumaan sa mukha ni Diwa. Bahagya siyang napakunot noo at mabilis na ibinaling ang kanyang atensyon sa pagpupunas ng mga platong kakatapos lang hugasan. Isang maliit na reaksyon na walang sino mang nakapansin. Sa kanyang opisina sa itaas ng syudad, hindi mapakali si Raja Monticello. Ang imahe ng babae, ng kanyang mga matang hindi natitinag, ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Inis. Pagkainis ang nararamdaman niya. O baka naman, kuryosidad. Hindi ito pwedeng manatiling ganito, bulong niya sa sarili. Hindi siya papayag na isang hamak na serbidora ang magbibigay sa kanya ng ganitong kabagabagan. Kailangan niyang bumalik. Kailangan niyang patunayan sa babaeng yon
at sa kanyang sarili na siya pa rin ang may kontrol, babalik siya bukas. At sa pagkakataong yon, sisiguraduhin niyang luluhod ito at hihingi ng tawad. Kinabukasan, ang bawat tunog ng kampanilya sa pinto ng kainan ng Pag-asa ay nagdudulot ng kaunting kaba sa dibdib ni Diwa. Inaasahan niya ang pagbabalik ni Raja Montesillo. Hindi niya alam kung ano ang gagawin nito. Kung sisigawan ba siya, ipapatanggal sa trabaho o baka mas malala pa. Ang sabi ni Ben, kaya nitong ipasara ang buong kainan sa isang tawag lang. Ngunit lumipas ang buong umaga na anino lang ng ibang customer ang kanyang nakita. Nagsimula ng isipin ni Diwa na baka hindi na ito babalik. Baka sa wakas, natagpuan na nito ang isang lugar na kayang magluto ng bistek para sa almusal. Isang bahagi niya ang nakahinga ng maluwag. Bandang 1:00 ng hapon, nang paunti na ang mga tao, muling tumunog ang kampanilya at doon nakatayo siyang muli. Si Raja Montesillo, suot ang isa na namang mamahaling suit, tila isang madilim na ulap na handang magdala ng bagyo. Ang katahimikan ay muling namayani. Ngunit sa pagkakataong ito, may nag-iba. Hindi na siya dumiretso sa paborito niyang sulok. Sa halip, pinili niya ang isang maliit na mesa sa gitna ng kainan, isang lugar na kitang-kita ng lahat. Umupo siya at naghintay. Ang lahat ay napatingin kay Diwa. Ito na, ang paghuhukom. Huminga siya ng malalim, inayos ang kanyang uniforme, at muling lumapit, dala ang kanyang determinasyon. Magandang hapon po, Ginoo, bati niya. Pinipilit na maging kalmado ang kanyang boses. Hindi sumagot si Raja. Sa halip, pinanood lang niya ang bawat galaw ni Diwa na para bang pinag-aaralan ito. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita siya. Ang boses ay mas mahina kaysa kahapon, ngunit mas mabigat. Isang kape, itim. Nagulat si Diwa. Walang insulto, walang imposibleng hiling, isang simpleng order. Tumango siya at mabilis na tumalikod para ihanda ang kape. Habang nagtitimpla, ramdam niya ang mga mata ni Raja na nakatutok sa kanyang likuran. Maingat niyang inilapag ang tasa ng mainit na kape sa mesa nito. Aalis na sana siya nang muling magsalita ang lalaki. Maupo ka. Natigilan si Diwa. Po? Sabi ko, maupo ka. Ulit ni Raja. Itinuro ang silyang nasa tapat niya. Walang gaanong customer. Hindi ka abala. Tumingin si Diwa kay Aling Nena na bahagyang tumango bilang pagsang-ayon. Dahan-dahan at may pag-aalinlangan, umupo si Diwa sa tapat ng pinakamakapangyarihang tao na marahil ay makikilala niya sa buong buhay niya. Ilang minuto silang walang imikan. Si Raja ay humihigop ng kanyang kape. Ang mga mata ay nakatingin sa labas ng bintana. Si Diwa naman ay pinaglaruan lang ang dulo ng kanyang apron. Hindi alam kung ano ang sasabihin o gagawin. Bakit? Biglang tanong ni Raja. Hindi pa rin nakatingin sa kanya. Po? Ang alin po? Bakit mo ginagawa ito? Ang trabahong ito. Paglilinaw niya. Ang magsilbi sa mga taong katulad ko. Hindi ka ba napapagod? O napipilitan lang? Ang tanong ay simple. Ngunit naramdaman ni Diwa ang bigat sa likod nito. Hindi ito pangungutya. Ito ay tunay na tanong. Lahat naman po ng trabaho ay nakakapagod. Sagot ni Diwa. Pinipili ang kanyang mga salita. Pero may dangal po sa anumang marangal na trabaho. Ang pagod sa katawan, nawawala sa pahinga. Pero ang pagod sa kaluluwa dahil sa pagyurak sa sariling prinsipyo, mahirap pong hilumin. Sa unang pagkakataon, tiningnan siya ni Raja nang diretso sa mata. Walang lamig, walang galit, tanging purong kuryosidad. Prinsipyo? Mabubuhay ka ba sa prinsipyo? Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Diwa. Hindi po, pero hindi ka rin po tunay na mabubuhay kung wala nito. Habang sila'y nag-uusap, isang matandang lalaki na marumi ang damit at halatang gutom ang pumasok sa kainan. Agad siyang hinarang ni Ben. Pasensya na po, Etay. Bawal po mamalimos dito.
Nakita ni Diwa ang eksena. Tumayo siya mula sa pagkakaupo sa tapat ni Raja. Sandali lang po, Ginoo. Lumapit siya sa matanda. Magandang hapon po, Tay. Kumain na po ba kayo? Umiling ang matanda, nahihiyang yumuko. Kumuha si Diwa ng isang supot, nilagyan ito ng 2 pirasong pandesal at isang bote ng tubig mula sa staff meal. Heto po, Tay. Pasensya na po kayo. Ito lang po muna ang maibibigay ko. Salamat, Ineng. Pagpalain ka ng Diyos, sabi ng matanda. Ang mga matay nangingilid sa luha. Tahimik na pinanood ni Raja ang lahat ng iyon. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata ni Diwa. Walang pagkukunwari, walang pagpapakitang tao. Isang simpleng akto ng kabutihan. Pagbalik ni Diwa sa mesa, nanatiling tahimik si Raja. Inubos niya ang kanyang kape, tumayo, at naglakad papunta sa kaha. Inilapag niya ang eksaktong bayad para sa kape. Ngunit bago siya umalis, lumingon siyang muli kay Diwa. Ang tunay na kahihiyan, Ginoo, sabi ni Raja, inuulit ang mga salita ni Diwa mula kahapon, ay hindi ang pagiging mahirap. Ito ay ang pagiging mayaman sa pera, ngunit pulubi sa kabutihan. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Diwa. Mabilis siyang tumalikod at lumabas ng kainan. Naiwang nakatayo si Diwa, naguguluhan. Ngunit nang tingnan niya ang mesa kung saan umupo si Raja, may nakita siyang isang bagay na hindi niya inaasahan. Sa ilalim ng platitoy ng tasa, may nakasingit na isang pirasong 1,000 piso. Ang unang tip na iniwan ni Raja Montesillo sa buong buhay niya. Sa di kalayuan, sa loob ng isang itim na kotse na nakaparada sa kabilang kalsada, isang lalaki ang nagmamasid. Si Leo Montesillo. Nakita niya ang pag-uusap. Nakita niya ang pag-alis ng kanyang tiyuhin na may kakaibang ekspresyon sa mukha. Isang ekspresyon na hindi niya nakita sa loob ng maraming taon. Isang ekspresyon ng pag-iisip. Naramdaman ni Leo ang isang malamig na kaba. Ang babaeng ito ay hindi lang basta isang serbidora. Isa siyang banta. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng isang numero. I need you to find out everything about a woman, sabi niya sa kabilang linya. Her name is Diwa Solana. She works at a diner called Kainan ng Pag-asa. I want to know where she came from, who she is, and what secrets she's hiding. Ang mga salita ni Diwa Solana ay sumusunod kay Raja Montesillo na parang anino. Mayaman sa pera, ngunit pulubi sa kabutihan. Ang mga salitang iyon ay tumatagos. Hindi sa kanyang isip, kundi sa isang sulok ng kanyang puso na matagal na niyang ibinaon at tinabunan ng yaman at kapangyarihan. Sa mga sumunod na araw, may napansin ang lahat sa Montesillo Tower. Isang halos hindi kapani-paniwalang pagbabago. Isang umaga, habang naglalakad si Raja sa lobby, isang janitor ang aksidenteng nabitawan ng kanyang mop at ito'y tumama sa kanyang mamahaling sapatos. Ang janitor ay namutla, naghanda para sa isang sigaw na yayanig sa buong gusali. Ngunit sa halip, tiningnan lang ni Raja ang mantsa sa kanyang sapatos. Pagkatapos ay sa nanginginig na janitor at sinabing, "Mag-ingat ka sa susunod." At nagpatuloy sa paglakad. Ang mga empleyado ay nagtinginan, hindi makapaniwala. Sa isang board meeting, imbis na ipahiya ang isang junior executive na nagkamali sa kanyang presentasyon, sinabi ni Raja, "I-revise mo ang datos, i-present mo ulit bukas." Walang sigaw, walang pagbabanta ng pagkatanggal sa trabaho. Pero ang pinakamalaking pagbabago ay nakikita sa Kainan ng Pag-asa. Araw-araw, dumarating si Raja tuwing tanghali. Uupo sa parehong mesa o order ng parehong itim na kape. Hindi na siya nagrereklamo, hindi na siya nag-uutos. Tahimik lang siyang magmamasid. Pinapanood niya si Diwa habang ito'y gumagalaw. Ang kanyang pagiging mahusay sa trabaho, ang kanyang pasensya sa makukulit na customer, ang kanyang maliliit na akto ng kabutihan na hindi nito namamalayan. Ang kanilang mga pag-uusap ay maiikli, ngunit unti-unting lumalalim. Mula sa simpleng tanong tungkol sa kung anong masarap sa menu, napupunta ito sa mga tanong tungkol sa kung ano ang paborito nitong libro
o kung ano ang pangarap nito sa buhay. Nais ko lang pong ng isang payapang buhay, sagot ni Diwa isang araw. Isang lugar kung saan, sa paggising ko sa umaga, ang tanging aalalahanin ko lang ay kung paano gagawing masarap ang almusal. Nakita ni Raja ang lungkot sa likod ng simpleng pangarap na yon. Isang lungkot na pamilyar sa kanya. Ang paghahanap ng kapayapaan. Isang hapon, nakita niyang pagod na pagod si Diwa. Halos hindi na ito makatayo ng tuwid. Walang nagsasalita. Kinuha ni Raja ang kanyang telepono at tinawagan ang numero ng kainan. Si Aling Nena ang sumagot. "Montecillo," sabi niya. "Hayaan mong mag-half day ang bago mong serbidora. Bayad na ang buong araw niya. At doblehin mo ang sahod ng lahat ng empleyado mo ngayong linggo. Ipapadala ko ang pera." Bago pa makasagot si Aling Nena, ibinaba na niya ang telepono. Nang sabihin ni Aling Nena kay Diwa na maaari na siyang umuwi, napatingin ito kay Raja na may pagtataka. Isang maliit na tango lang ang isinagot ni Raja. Ang nangiti ng pasasalamat na ibinigay ni Diwa sa kanya ay mas mahalaga pa kaysa sa anumang multimilyong kontratang na panalunan niya. Hindi niya namamalayan ang pagpunta sa kainan ng Pag-asa ay naging sentro ng kanyang araw. Ang lugar ay hindi na lang isang kainan. Ito ay naging isang santuwaryo. At si Diwa ang naging liwanag sa loob nito. Samantala, sa isang madilim na opisina sa kabilang bahagi ng lungsod, si Leo Montecillo ay nakatingin sa isang manipis na folder. Ang unang report mula sa kanyang private investigator. Binuklat niya ito. Pangalan, Diwa Solana. Edad, 28. Lugar ng kapanganakan, probinsya ng Batangas. Walang criminal record. Ngunit isang detalye ang nakakuha ng kanyang atensyon. Dating propesyon, registered nurse, San Lazaro General Hospital. Status, lisensya ay sinuspinde dahil sa isang insidente ng medical malpractice 2 taon na ang nakalilipas. Napangisi si Leo. Isang nurse, interesting. May tinatago nga ang babae. Isang sikretong maaaring gamitin laban dito. Alamin mo ang lahat tungkol sa insidenteng iyon. Utos niya sa telepono sa kanyang investigador. Gusto kong malaman ang bawat detalye. Sino ang pasyente? Anong pamilya? Kinabukasan, sa kainan, napansin ni Diwa ang isang mahabang peklat sa kamay ni Raja habang inaabot nito ang bayad. Ang peklat ay lumana, ngunit malalim. Bilang isang dating nurse, ang kanyang likas na ugali ay lumabas. Malalim po ang sugat na yan. Hindi niya napigilang sabi. Mukhang masakit po ang pinagdaanan niyan. Ang kaunting init na nagsisimulang mabuo sa pagitan nila ay biglang naglaho. Ang mukha ni Raja ay muling naging malamig na parang yelo. Mabilis niyang itinago ang kanyang kamay sa ilalim ng mesa na para bang nahuli sa isang kasalanan. Ang mga mata niya na sa mga nakaraang araw ay may bahid na ng kuryosidad, ay muling naging madilim at walang emosyon. Isang pader na bato ang muling itinayo sa pagitan nila. "Huwag mong subukang pasukin ang buhay ko," mariin at malamig niyang sabi. Bawat salita ay tila isang patalim. Naiwang nakatayo si Diwa, natigilan at nasasaktan. Ang sinag ng liwanag na akala niya ay nagsisimula nang tumagos sa kadiliman ay biglang hinarangan ng isang pader na mas matibay pa kaysa dati. Nakatayo si Diwa sa gitna ng kainan, ngunit pakiramdam niya ay nasa isang malawak at malamig siyang disyerto. Ang mga salita ni Raja, "Huwag mong subukang pasukin ang buhay ko," ay umaling-awngaw sa kanyang isipan. Mas matalas pa sa tunog ng nababasag na pinggan. Nasaktan siya, higit sa inaasahan niya. Sa mga nakaraang araw, nagsimula siya nang makita ang isang bagay sa likod ng malupit na anyo ni Raja Montecillo. Isang anino ng kalungkutan, isang kislap ng kabutihan na pilit itinatago. Akala niya,
Unti-unti na niyang natutunaw ang yelo. Ngunit sa isang iglap, ang pader ay mas tumaas at mas tumibay pa. Naramdaman niya ang matinding pagsisisi. Bakit pa kasi niya pinansin ang peklat? Lumampas siya sa guhit. Iyon ang kasalanan niya. Mabilis na tumayo si Raja. Nag-iwan siya ng bayad sa mesa, higit pa sa sapat, at naglakad palabas nang hindi na muling lumingon. Ang pinto ay sumara ng may bigat, at kasama nito, tila isinara na rin ang anumang pinto ng pag-asa na nagsisimulang mabuksan sa puso ni Diwa. Hindi na siya bumalik kinahapunan o kinabukasan o sa susunod pang araw. Ang sulok na laging nakalaan para sa kanya ay nanatiling bakante. Ang katahimikan sa kainan ay hindi nakapayapaan. Ito'y isang nakabibinging kawalan. Sinabi ko na sa'yo, Diwa, sabi ni Ben isang araw. Ang mga taong tulad niya, hindi nagbabago. Baka nagsawa na lang sa laruan niya. Tumagos ang mga salita ni Ben sa puso ni Diwa. Laruan? Ganoon lang ba ang tingin sa kanya? Isang panandaliang libangan para sa isang bilyonaryong nababagot? Ayaw niyang maniwala, ngunit ang pagliban ni Raja ay isang malakas na ebidensya. Samantala, sa loob ng kanyang kotse, paulit-ulit na dinaraanan ni Raja ang kalsada kung nasaan ang kainan ng pag-asa, ngunit hindi siya humihinto. Ang tanong ni Diwa tungkol sa peklat ay nagbukas ng isang sugat na mas malalim. Ang peklat na yon ay hindi lang tanda ng isang aksidente sa sasakyan. Ito ang marka ng pinakamalaking pagtataksil sa kanyang buhay. Nangyari iyon 10 taon na ang nakalipas. Gabi ng kanilang ika-10 anibersaryo. Masaya siyang umuwi, may dalang regalo para sa kanyang asawang si Isabela. Ngunit ang nadatnan niya ay isang walang lamang aparador at isang sulat. Isang sulat na nagsasabing sumama na ito sa iba, sa kanyang pinakamatalik na kaibigan at business partner. Hindi lang nila kinuha ang puso niya, kinuha rin nila ang malaking porsyento ng perang pinaghirapan niya. Sa gabing iyon, nagmaneho siya ng walang direksyon, binubulag ng galit at luha. At doon, sa isang madilim na kalsada, nangyari ang aksidente. Ang sakit ng nabaling buto at ng humihiwang bakal ay walang-wala kumpara sa sakit ng durog niyang puso at pagtitiwala. Simula noon, ipinangako niya sa sarili. Hindi na siya muling magtitiwala. Hindi na siya muling magpapakita ng kahinaan. Ang kabaitan ay para sa mga tanga. Ang pagmamahal ay isang ilusyon. Ang tanging totoo sa mundo ay pera at kapangyarihan. Pero dumating si Diwa at sa kanyang simpleng pag-iral, sa kanyang hindi natitinag na dangal at tahimik na kabaitan, sinimulan nitong gibain ang mga pader na 10 taon niyang itinayo. Ang tanong niya tungkol sa peklat ay nagpaalala sa kanya kung gaano siya naging kahina-hinala, kung gaano siya naging tanga noon, at natakot siya. Natakot siyang maramdaman ulit iyon. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, ang takot ay napalitan ng ibang pakiramdam. Isang pakiramdam ng pangungulila. Namimiss niya ang kanilang maiikling pag-uusap. Namimiss niya ang paraan ng pagtingin nito sa kanya. Hindi bilang isang bilyonaryo, kundi bilang isang tao lang. Isang gabi, hindi na niya natiis. Tinahak niyang muli ang daan patungo sa kainan ng pag-asa. Gabi na at sarado na ito. Ngunit nakita niya si Diwa sa loob, nag-iisang nagliligpit. Ang pagod ay bakas sa kanyang mukha. Parang may sariling isip ang kanyang mga paa. Bumaba siya ng kotse at kumatok sa salaming pinto. Nagulat si Diwa nang makita siya. May pag-aalinlangan nitong binuksan ang pinto. Ginoo, sarado na po kami. Alam ko, sabi ni Raja, ang boses ay bahagyang paos. Pwede ba tayong mag-usap? Kahit saglit lang. Sa loob ng tahimik na kainan, umupo silang muli sa parehong mesa. Si Raja ang unang bumasag sa katahimikan. I'm sorry, sabi niya. Sa inasal ko nung isang araw. Iyon lang, 2 salita. Pero para kay Diwa,
Iyon na ang pinakamabigat na salitang narinig niya mula dito. Isang pag-amin, isang pagpapakumbaba. Tungkol sa peklat, pagpapatuloy ni Raja, nakatingin sa kanyang mga kamay. Nakuha ko yan sa isang aksidente sa sasakyan. Nangyari iyon sa gabi kung kailan nalaman ko ang pinakamasakit na katotohanan sa buhay ko. Hindi na niya dinetalye, pero naramdaman ni Diwa ang bigat ng hindi niya sinasabi. Ang sakit ng isang malalim na pagtataksil. Hindi nagsalita si Diwa. Sa halip, tumayo siya, pumasok sa kusina at bumalik na may dalang tasa. Hindi kape. Isang mainit na salabat. Inilapag niya ito sa harap ni Raja. Ang mga peklat, marahan niyang sabi, inuulit ang mga salita ng isang matalinong tao na minsan niyang nakausap, ay tanda na mas malakas tayo sa anumang sumugat sa atin. Tumingala si Raja at tinitigan si Diwa. Sa ilaw ng isang maliit na bombilya sa loob ng kainan, nakita niya hindi lang ang isang serbidora. Nakita niya ang isang babaeng nakakaunawa. Isang babaeng, sa kabila ng sarili nitong mga pinagdadaanan, ay may kakayahang magbigay ng ginhawa sa iba. Sa sandaling iyon, ang huling piraso ng yelo sa puso ni Raja Montesillo ay nagsimulang matunaw. Ngunit sa kabilang dako ng lungsod, sa isang marangyang condo unit, isang telepono ang tumunog. Sinagot ito ni Leo. Yes? What did you find? Nakinig siya sa sinasabi ng investigador sa kabilang linya. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang labi ay dahan-dahang nag-anyong isang nangiti. Isang ngiting mapanira at puno ng tagumpay. Boss, nakuha ko na ang buong pangalan ng pamilya. Ang pamilyang sangkot sa kaso ng medical malpractice ni Diwa Solana. Sabi ng boses sa telepono. Pamilya Valderrama. Ibinaba ni Leo ang telepono. Ang pangalang iyon, ang mortal na kaaway ng kanilang angkan. Hawak na niya ngayon ang isang bombang sasabog hindi lang sa buhay ni Diwa, kundi pati na rin sa nagsisimulang pagbabago ng kanyang tiyuhin. Hawak na niya ang sandatang wawasak sa lahat. Gumaan ang pakiramdam ni Raja Montesillo sa mga sumunod na araw na para bang isang napakabigat na baluti na matagal na niyang suot-suot ay unti-unting tinatanggal sa kanyang katawan. Ang pag-amin niya ng kahinaan sa harap ni Diwa ay hindi nagdulot ng kahihiyan na kanyang kinatatakutan. Sa halip, ito'y nagdala ng isang kakaibang kapayapaan. Ang kanyang mga pagbisita sa kainan ng Pag-asa ay naging mas madalas, hindi na lang tuwing tanghali. Minsan, dadaanan niya ito sa umaga para lang bumili ng pandesal o sa hapon para sa isa pang tasa ng kape. Ang kainan ay naging kanlungan niya at ang presensya ni Diwa ay ang gamot na hindi niya alam na kailangan pala niya. Isang araw, habang umiinom ng kape, narinig niya ang kwentuhan ni Ben at ng isa pang serbidora. Ang anak daw ni Ben ay matalino at nangangarap maging inhinyero, ngunit malabo itong makapagkolehiyo dahil sa hirap ng buhay. Isang ideya ang biglang pumasok sa isip ni Raja. Isang ideya na, kung iisipin niya isang buwan lang ang nakalipas, ay tatawanan lang niya. Kinabukasan, ipinatawag niya ang kanyang abogado. Gusto kong magtayo ng isang foundation, sabi niya. Isang scholarship fund. Namilog ang mga mata ng abogado. Isang foundation, Sir Raja? Para saan po? Para sa mga anak ng mga ordinaryong manggagawa. Sagot ni Raja, ang imahe ng mga empleyado sa kainan ng Pag-asa ang nasa isip. Magsimula ka sa mga papeles. Agad. Ilang araw ang lumipas, bumalik siya sa kainan na may dalang isang malaking anunsyo. Tinipon niya si Aling Nena at ang lahat ng empleyado. Simula sa susunod na school year, formal niyang sinabi, ang Montesillo Corporation ay maglulunsad ng Pag-asa Scholarship Program. Lahat ng kwalipikadong anak ng mga empleyado ng kainang ito ay bibigyan ng buong scholarship hanggang makatapos ng kolehiyo. Isang sandali ng katahimikan ang sumunod na para bang hindi maproseso ng mga tao ang kanilang narinig.
Pagkatapos, ang katahimikan ay nabasag ng isang malakas na sigaw ng tuwa mula kay Ben. Sumunod ang palakpakan at mga luhang puno ng pasasalamat. Niyakap ni Aling Nena si Diwa, bumubulong ng, "Ikaw ang nagdala ng himala dito, Ineng." Sa gitna ng kasiyahan, ang mga mata ni Diwa at Raja ay nagtagpo. Sa mga mata ni Diwa, nakita ni Raja ang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa pasasalamat. Nakita niya ang paghanga. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Raja ang isang uri ng kaligayahan na hindi kayang bilhin ng lahat ng pera niya sa mundo. Samantala, sa tuktok ng Montesillo Tower, si Leo ay naglalatag ng sarili niyang plano. Ang impormasyon tungkol sa koneksyon ni Diwa sa pamilya Valderrama ay isang gintong pagkakataon na hindi niya palalampasin. Alam niyang ang pangalang Valderrama ay lason sa pandinig ng kanyang tiyuhin. Ito ang susi para ibalik si Raja sa dati nitong anyo. Isang malupit, walang tiwala, at walang pusong negosyante. Ang Raja na kailangan niya para masigurado ang kanyang mana. Isang gabi, gumawa siya ng isang tawag, gamitin mo ang isang burner phone. Sa kabilang linya ay si Miguel Castro, isang reporter sa isang pahayagang kilala sa mga kontrobersyal na balita. "Castro," sabi ni Leo. Binago ang kanyang boses. "May ibibigay ako sa iyong kwento na yayanig sa buong silangan." "Sino to?" tanong ng reporter. "Hindi na mahalaga. Ang mahalaga ay ang impormasyon," sagot ni Leo. Inilatag niya ang kwento. Isang nurse na nasangkot sa isang medical malpractice case na kinasangkutan ng anak ng mga Valderrama na ngayon ay nagtatago bilang isang serbidora sa isang maliit na kainan at sa hindi maipaliwanag na dahilan ay naging malapit sa mortal na kaaway ng mga Valderrama, si Raja Montesillo. "Ano ang anggulo mo?" tanong ni Leo. "Biktima ba siya? O kasabwat? Isang espiya na ipinadala para sirain si Montesillo mula sa loob? Intriguing, hindi ba?" Narinig ni Leo ang pananabik sa boses ng reporter. Ito ang uri ng iskandalong magpapasikat sa kanya. "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng detalye," sabi ni Leo. "Ang kapalit, huwag mong babanggitin kung saan mo nakuha ang impormasyon at ilabas mo ito sa lalong madaling panahon." Nang gabing iyon, sa kainan ng Pag-asa, matapos ang selebrasyon, naiwan si Diwa at Raja para magligpit. Ang hangin ay puno ng isang magaan at masayang pakiramdam. "Salamat," sabi ni Diwa habang nagpupunas ng mesa. "Ang ginawa mo, malaking bagay iyon para sa kanila. Para sa akin din," aminado ni Raja. Lumapit siya kay Diwa, mas malapit kaysa dati. "Diwa, may gusto sana akong sabihin sa'yo." Ang puso ni Diwa ay biglang bumilis. Ito na ba? Ang sandaling pareho nilang hinihintay. Ngunit bago pa man madugtungan ni Raja ang kanyang sasabihin, tumunog ang telepono ni Diwa. Isang tawag mula sa may-ari ng inuupahan niyang apartment, nagpapaalala tungkol sa bayarin. Ang sandali ay nabasag. "Umuwi ka na. Magpahinga ka na," sabi na lang ni Raja, may bahid ng panghihinayang sa boses. "Marami pang bukas." Tumango si Diwa, ngumiti at umalis. Habang naglalakad pa uwi, hindi niya alam na ang bukas na darating ay magdadala ng isang bagyo na sisira sa kapayapaang kapwa nila nagsisimulang maramdaman. Hindi niya alam na sa isang printing press sa kabilang bahagi ng lungsod, inililimbag na ang libu-libong kopya ng isang pahayagan na maglalantad sa kanyang pinakatatagong sikreto sa buong mundo. Ang bitag ay nailatag na at bukas ng umaga, ito ay magsasara. Kinabukasan, pagdating ni Diwa sa pinagtatrabahuhan niyang klinika, napansin niyang lahat ay nakatitig sa kanya. Hawak-hawak ang mga tabloid na may litrato niya at malalaking pamagat sa unang pahina. Ang eskandalosang nurse, biktima o kasabwat ng mga Valderrama. Ang pagpasok ni Diwa sa kainan ng Pag-asa
ay parang pagpasok sa isang ibang mundo. Ang dating masayang bati ng magandang umaga, di mula sa kanyang mga katrabaho, ay napalitan ng isang mabigat at nakakailang na katahimikan. Lahat sila'y nakatingin sa kanya. Hindi na ang dating tingin ng pakikisama, kundi isang halo ng awa, pagtataka, at pagdudud. Anong meron? Kinakabahang tanong niya. Walang sumagot. Si Ben ay umiwas ng tingin. Si Aling Nena ay napabuntong hininga lang. Ang kamay nito ay nanginginig habang inaabot sa kanya ang isang kopya ng pahayagan. Kinuha ito ni Diwa at doon, sa harap na pahina, nakita niya ang kanyang sariling mukha. Isang lumang litrato mula sa kanyang ID bilang nurse at sa itaas nito, ang mga salitang tila sinisigaw sa kanya. Sinusunog ang kanyang balat. Ang eskandalosang nurse, biktima o kasabwat ng mga Valderrama. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Ang mga kamay niya ay nagsimulang manginig. Binasa niya ang mga unang linya ng artikulo at ang bawat salita ay isang punyal na tumatarak sa kanyang puso. Nandoon ang lahat. Ang kanyang buong pangalan, ang ospital na pinagtrabahuan niya, ang insidente, at ang pangalang matagal na niyang kinatatakutan, Valderrama. Ang kwento ay binaluktot para maging isang iskandalo. Pinalabas na siya ay nagkaroon ng kaduda-dudang relasyon sa pamilya Valderrama, na ang kanyang biglaang pagkawala matapos ang insidente at paglitaw sa isang kainan na madalas puntahan ni Raja Montecillo, ang mortal na kaaway ng mga Valderrama, ay labis na kahina-hinala. Hindi ito totoo. Bulong ni Diwa. Ang mga luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Kasinungalingan to. Ang nakaraan na pilit niyang tinakbuhan ay humabol sa kanya at ngayon ay sinasakal siya sa harap ng lahat. Ang mga pangarap niya ng isang payapang buhay ay biglang nagkadurog-durog. Ang mga customer na nagsisimulang dumating ay may hawak na ring kopya ng pahayagan. Ang mga bulungan ay nagsimula. Siya yon, di ba? Kawawa naman, pero paano kung totoo? Nakakatakot. Paano nakapasok ang isang ganyang tao dito? Ang bawat bulong ay isang sampal. Gusto niyang magtago. Gusto niyang tumakbo. Ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakapako sa sahig. At sa gitna ng lahat ng yon, tumunog ang kampanilya sa pinto. Pumasok si Raja Montecillo. Sa isang saglit, isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa puso ni Diwa. Siya. Maiintindihan niya siya. Ipagtatanggol niya siya. Ngunit ang pag-asang iyon ay agad na namatay nang makita niya ang mukha ni Raja. Ito'y isang maskara ng malamig na bato. Mas masahol pa kaysa noong unang araw na nakilala niya ito. Sa isang kamay, hawak din nito ang parehong pahayagan. Lukot na lukot sa higpit ng kanyang pagkakahawak. Naglakad siya palapit, hindi kay Diwa, kundi sa mesa sa gitna. Ang bawat hakbang niya ay mabigat, at ang buong kainan ay tila huminto sa paghinga. Hindi siya tumingin kay Diwa. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa pangalang Valderrama na nakaimprinta sa papel, na para bang ito'y isang ahas na handang tumuklaw sa kanya. Ang pangalang iyon, ang pangalan ng pamilyang sumira sa kanyang tiwala, katulad ng ginawa ng kanyang asawa. Ang lahat ng pagbabago sa kanya sa mga nakaraang linggo, ang nabuong kabaitan, ang natuklasang kapayapaan, ay naglahong parang bula. Ang bumalik ay ang dating Raja, isang taong sinugatan ng pagtataksil, isang haring ang tanging alam na depensa ay ang pag-atake. Raja? Nagsimulang magsalita si Diwa. Ang boses ay basag. Makinig ka sa akin. Pakiusap. Ngunit hindi siya pinansin ni Raja. Ang kanyang atensyon ay nasa sakit ng sarili niyang nakaraan na muling binuhay ng kasalukuyan. Ang pattern ay umuulit. Isang taong pinagkakatiwalaan niya na may koneksyon pala sa kanyang mga kaaway. Naramdaman niyang muli ang pamilyar na hapdi ng katangahan. Sa wakas, ibinaling niya ang kanyang tingin kay Diwa. Ang mga mata niya ay walang bahid ng anumang init o pag-unawa.
na minsan nang ibinigay nito sa kanya. Ang nandoon lang ay ang malamig na apoy ng pagdududa at ang yelo ng pagkadismaya. Inihagis niya ang pahayagan sa sahig, sa paanan ni Diwa. Ang tunog nito ay tila isang hatol. "Sabihin mo sa akin na hindi ito totoo," sabi ni Raja. Ang boses ay walang emosyon, ngunit ang bawat salita ay may bigat ng isang parusa. "Sabihin mo sa akin na hindi ka espiya ng mga Valderrama." Ang tanong ay hindi isang paghahanap ng katotohanan. Ito ay isang akusasyon. At sa puso ni Diwa, ang akusasyong yon mula sa taong nagsimula na niyang pagkatiwalaan ay mas masakit pa kaysa sa lahat ng kasinungalingang nakasulat sa pahayagan. Ang mga salitang lumabas sa bibig ni Raja ay tila laso na bumalik at sinaksak ang sarili niyang puso. "Sabihin mo sa akin na hindi ka espiya ng mga Valderrama." Isang bahagi niya, ang maliit na piraso na nabuhay dahil kay Diwa, ay sumisigaw na maniwala sa kanya. Ngunit ang mas malaking bahagi, ang bahaging binuo ng 10 taon ng sakit at pag-iisa, ang nagwagi. Ang takot na muling maging tanga, ang takot na muling mapagkanulo. Ang takot na yon ay isang nakabubulag na pader na humarang sa anumang katwiran. Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Diwa. Nakita niya ang pagmamakaawa. "Raja, hindi totoo yan," sabi nito. Ang boses ay nanginginig habang pinipigilan ang pag-iyak. "Pakinggan mo ako, ang pamilya Valderrama. Sila ang sumira sa buhay ko. Wala akong kinalaman sa kanila." Gusto niyang maniwala. Diyos ko, gusto niyang maniwala. Ngunit ang mga demonyo ng kanyang nakaraan ay mas malakas. Ang pangalang Valderrama ay isang sumpa. Ang koneksyon ni Diwa dito, kahit ano pa man ang dahilan, ay isang katotohanang hindi niya kayang lunukin. Para sa kanya, ang lahat ng taong may kaugnayan sa pangalang yon ay manloloko. "Sinira ang buhay mo?" Mapait na tumawa si Raja, isang tawang walang bahid ng saya. "O baka naman yan ang kwentong ipinakain ninyo sa akin? Isang kawawang babae na kailangan ng tulong para makuha ang simpatya ko, ang tiwala ko. Tapos ano? Sisirain mo ako kapag nakatalikod ako, tulad ng ginawa nilang lahat?" Ang bawat salita ay isang dagok hindi lang kay Diwa, kundi pati na rin sa kanyang sarili. Sinusugatan niya ito para protektahan ang sarili niyang sugat. "Hindi," umiiling na sabi ni Diwa. Ang mga luha ay tuluyan ng bumagsak. "Hindi mo ba ako nakikita? Hindi mo ba ako nararamdaman? Pagkatapos ng lahat, ito pa rin ang tingin mo sa akin?" Ang tanong ni Diwa ay isang salamin. At sa salaming iyon, nakita ni Raja ang isang halimaw. Ang halimaw na ipinangako niyang hindi na niya muling ilalabas. Ngunit huli na ang lahat. Ang laso ng pagdududa ay kumalat na. "Pinagkatiwalaan kita." Sigaw niya. Ang boses ay sa wakas ay nabasag ng emosyon. Isang sigaw na hindi lang para kay Diwa, kundi para sa kanyang taksil na asawa, sa kanyang traidor na kaibigan, at sa lahat ng taong sumira sa kanya. Pagkatapos ng sigaw, isang nakakatakot na kalamigan ang bumalik sa kanya. Ang kanyang desisyon ay nabuo na. Ito ang tanging paraan para maipakita sa lahat, lalo na sa sarili niya, na siya pa rin ang may kontrol. Tumingin siya kay Diwa, ang mga matay walang anumang bakas ng nakaraan nilang pinagsamahan. "Umalis ka." Ang dalawang salita ay tila isang palakol na pumutol sa huling hibla ng kanilang koneksyon. "Raja, pakiusap." "Sinabi kong umalis ka." Mas malakas niyang sabi, itinuro ang pinto. "Ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo. Dito, o kahit saan malapit sa akin. Tapos na tayo." Isang nakabibinging katahimikan. Ang mga customer ay nakayuko. Ang mga katrabaho ni Diwa ay hindi makagalaw. Tinitigan siya ni Diwa sa huling pagkakataon. Ang pagmamakaawa sa kanyang mga mata ay nawala. Ang pumalit dito ay isang bagay na mas masakit para kay Raja.
isang malalim na pagkadismaya, isang tingin ng isang taong inasahan ang mas mabuti mula sa kanya at nabigo. Walang imik, tinanggal ni Diwa ang kanyang apron. Dahan-dahan niya itong inilapag sa ibabaw ng counter, isang simbolikong pagsuko. Hindi siya umiyak, hindi siya nagmakaawa pa. May isang biglaang pagbabalik ng dignidad sa kanyang mga kilos. Tumingin siya kay Aling Nena, bahagyang yumuko at bumulong ng, "Salamat po sa lahat." Pagkatapos, tumalikod siya at naglakad palabas. Hindi siya lumingon. Pinanood ni Raja ang kanyang pag-alis. Ang bawat hakbang nito palayo ay isang kabigatan sa kanyang dibdib. Nayanig ang kanyang mundo. Ngunit nanatili siyang nakatayo, matigas, hindi nagpapatinag. Nagawa na niya ang dapat gawin. Pinrotektahan na niya ang kanyang kaharian. Maya-maya, pumasok si Leo. Ang mukha ay nagpapakita ng pekeng pag-aalala. "Tito, I heard what happened. Are you all right?" Lumapit ito at tinapik ang kanyang balikat. "Ginawa niyo po ang tama, Tito. You protected yourself. You protected the family." "Ang tama? Bakit parang mali? Bakit ang tagumpay na ito ay may lasa ng abo?" Hindi sumagot si Raja. Nanatili siyang nakatayo sa gitna ng kainan, kahit paunti-unti nang nagsisialisan ang mga customer. Nang tuluyan ng humupa ang lahat, naiwan siyang mag-isa. Umupo siya sa silyang madalas upuan ni Diwa, sa tapat ng sarili niyang pwesto. Tiningnan niya ang bakanting upuan sa kanyang harapan. Ang katahimikan. Dati, ang katahimikan ay kapangyarihan. Ngayon, ito ay isang malawak at malamig na kawalan. Ang huling sinag ng pag-asa sa madilim niyang mundo ay pinatay niya mismo. At sa kauna-unahang pagkakataon, natanto ni Raja na ang katahimikan sa loob ng kanyang itinayong pader ay mas nakakatakot pa kaysa sa anumang ingay o banta mula sa labas. Nanalo siya sa laban, ngunit pakiramdam niya, natalo niya ang kanyang kaluluwa. Ang mga sumunod na araw ay isang pagbabalik sa nakaraan para kay Raja Montesillo. Ngunit ito ay isang nakaraang walang kulay at walang lasa. Muli siyang naging ang kinatatakutang halimaw ng Montesillo Tower. Ang kanyang boses ay muling umalingaw-ngaw sa mga pasilyo, naghahanap ng pagkakamali, nagbibigay ng mga imposibleng utos, ngunit may nag-iba. Dati, ang takot sa mga mata ng kanyang mga empleyado ay nagbibigay sa kanya ng isang uri ng baluktot na kasiyahan, isang patunay ng kanyang kapangyarihan. Ngayon, wala na siyang maramdaman, kundi isang lumalalim na kahungkagan. Ang takot na nakikita niya ay isa na lang salamin ng sarili niyang takot. Hindi na siya bumalik sa kainan ng pag-asa. Ipinag-utos niyang dalhin na lang ang kanyang pagkain sa opisina. Ngunit kahit ang pinakamahusay na chef sa lungsod ay hindi makuha ang lasa ng simpleng kapeng tinitimpla ni Diwa. Ang bawat higop ay paalala ng kanyang kawalan. Isang hapon, habang abala sa pagpirma ng mga dokumento, pumasok si Leo sa kanyang opisina. Hindi maitago ang ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. "Tito, magandang balita," masayang sabi ni Leo. Dahil sa nangyaring iskandalo, ang mga Valderrama ay nawalan ng isang malaking investor. "This is our chance to strike. Pwede nating simulan ang isang hostile takeover." Tiningnan ni Raja ang kanyang pamangkin. Ang nangiti nito ay masyadong malapad. Ang kislap sa mga mata nito ay masyadong matagumpay. May isang bagay na hindi tama. "Gusto mong durugin natin sila, Tito?" Pagpapatuloy ni Leo, puno ng sigasig. "Ito na ang pagkakataon. Let's finish them off habang mahina sila." "Sino ang nagbigay ng impormasyon sa pahayagan?" biglang tanong ni Raja. Ang boses ay kalmado, ngunit may talim na tila kutsilyo. Natigilan si Leo sa biglaang tanong. "Po? Hindi ko po alam, Tito. Probably one of their enemies. Marami naman silang kaaway." "Oo, marami," sabi ni Raja. Hindi inaalis ang tingin kay Leo. "At isa na tayo roon." Ang pag-iwas sa tanong, ang sobrang pananabik ni Leo
na gamitin ang sitwasyon. Isang maliit na binhi ng pagdududa ang itinanim sa isipan ni Raja. Ito ay isang pakiramdam na pamilyar sa kanya. Ang parehong pakiramdam na natutunan niyang balewalain 10 taon na ang nakalipas. Sa pagkakataong ito, hindi niya ito babaliwalain. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Raja. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ang itsura ni Diwa noong araw na yon. Ang sakit, ang pagkadismaya, ang tahimik na dignidad sa kanyang pag-alis. Kung totoo ngang espiya ito, hindi ba't dapat ay nagpakita ito ng galit? O kaya'y sinubukan pang magpanggap? Ngunit ang reaksyon nito, iyon ay reaksyon ng isang taong tunay na nasaktan at pinagtaksilan. Habang nag-iisip, hindi sinasadyang dumaan siya sa labas ng opisina ni Leo. Bahagyang nakabukas ang pinto at narinig niya ang boses ng kanyang pamangkin na may kausap sa telepono, nagsasalita sa mahinang boses na puno ng pag-iingat. "Oo, nakuha ko na ang bonus mo," sabi ni Leo. "Ang mahalaga, nagawa mo ang trabaho mo. Ngayon, siguraduhin mong walang anumang mag-uugnay sa akin. Sunugin mo ang lahat ng records. Intindihin mo, walang makakaalam na ako ang source." Natigilan si Raja. Ang kanyang dugo ay tila nagyelo sa kanyang mga ugat. Ako ang source. Dahan-dahan siyang umatras, bumalik sa kanyang opisina na hindi gumagawa ng ingay. Ang puso niya'y dumadagundong sa kanyang dibdib. Ang mga piraso ng palaisipan ay nagsimulang magkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang pag-aalala ni Leo. Ang paggigiit nito na espiya si Diwa. Ang perpektong tiyempo ng paglabas ng iskandalo. At ngayon, ang narinig niyang pag-uusap. Hindi ito pwedeng maging totoo. Hindi ang kanyang pamangkin. Ang nag-iisang pamilya na natitira sa kanya. Ang batang pinalaki niya na parang sarili niyang anak. Ngunit hindi na siya ang dating Raja na nagbubulag-bulagan sa katotohanan dahil sa takot na masaktan. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Marcus, ang pinagkakatiwalaan niyang pinuno ng kanyang security team. Isang taong tapat sa kanya, hindi sa kumpanya. "Marcus," sabi ni Raja, "ang boses ay mababa at mapanganib. May ipapagawa ako sa iyo at gusto kong maging lubos na diskreto ito." "Anything, sir?" "Imbestigahan niyo ang pamangkin ko, si Leo Montesillo." Utos ni Raja. Bawat salita ay may bigat ng bakal. "Gusto kong malaman ang lahat. Ang kanyang mga tawag, ang kanyang mga bank transaction, ang lahat ng kinausap niya sa nakalipas na 2 linggo. Alamin niyo ang lahat." "Masusunod po, sir," sagot ni Marcos. Walang pag-aalinlangan. Pagkababa ng telepono, sumandal si Raja sa kanyang upuan. Tumingin siya sa bintana, sa syudad, na nasa ilalim ng kanyang mga paa. Pakiramdam niya ay nasa bingit siya ng isang bangin. Isang katotohanan ang malapit ng malantad at alam niyang alinman sa dalawa ang mangyayari. Maaaring mali ang kanyang hinala at guguho ang tiwala niya sa sarili, o maaaring tama siya at guguho ang huling piraso ng kanyang mundo. Makalipas ang 24 na oras, isang secured email ang pumasok sa personal na computer ni Raja. Mula ito kay Marcos. Naglalaman ito ng isang attachment, isang audio file. Ang pangalan ng file, Leo to Castro MP3. Nagag-alinlangan si Raja. Ito na ang sagot, ang hatol. Huminga siya ng malalim at sa nanginginig na kamay, pinindot niya ang play button. Nagsimula ang recording. Ang unang narinig ni Raja ay ang boses ng isang lalaki na hindi niya kilala. Marahil ang reporter na si Castro. Pagkatapos, isang boses na pamilyar ngunit sadyang binago para maging mas malalim ang pumasok. Ang boses ni Leo. Gawin mong anggulo kung biktima ba siya o kasabot. I-highlight mo ang koneksyon sa Valderrama. Iyon ang magpapatibay sa teorya na isa siyang espiya. Kailangang maniwala ang tiyuhin ko. Ang bawat salita
ay isang suntok sa sikmura ni Raja, ang pagiging kalkulado, ang panlalamig, ang laso na maingat na inihanda para sa kanya. Hindi galit ang unang naramdaman ni Raja, kundi isang nagyeyelong lamig na gumapang sa kanyang buong katawan. Isang lamig na mas masahol pa sa naramdaman niya noong gabing iwan siya ng kanyang asawa. Dahil ito ay dugo niya, pamilya niya. Pinakinggan niya ang buong recording, ang bawat detalye ng pagpaplano, ang bawat piraso ng kasinungalingang binuo para wasakin ang isang inosenteng tao at para ibalik siya sa kadiliman. Nang matapos ang recording, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa kanyang opisina. Pinindot niya ang intercom. Sabihin mo kay Leo na pumunta dito. Ngayon din. Ang boses niya ay kalmado. Isang nakakatakot na kalmadong nagbabadya ng isang paparating na bagyo. Ilang minuto ang lumipas, pumasok si Leo na may ngiti sa labi. Tito, pinapatawag niyo raw po ako. May maganda po akong update sa Valderrama stocks. Hindi na niya natapos ang sasabihin. Sa isang iglap, pinindot ni Raja ang play button at ang boses ni Leo mula sa recording ay pumuno sa buong silid. Siguraduhin mong walang anumang mag-uugnay sa akin. Ang ngiti sa mukha ni Leo ay unti-unting naglaho na parang isang kandilang hinipan ng malakas na hangin. Ang kulay ng kanyang mukha ay nawala. Napalitan ng putla ng isang taong nahuli sa akto. Tinitigan niya ang speaker sa mesa. Pagkatapos ay ang kanyang tiyuhin, ang mga matay ng lalaki sa gulat at takot. Tito, I can explain. Nauutal niyang sabi. Explain? Malamig na sabi ni Raja. Dahan-dahang tumayo mula sa kanyang upuan. Naglakad siya palapit sa kanyang pamangkin. Ang bawat hakbang ay tila yumanig sa sahig. Explain what? Kung paano mo sinira ang buhay ng isang babaeng walang kasalanan? O kung paano mo sinaksak ng patalikod ang nag-iisang taong nagtiwala at nag-alaga sa'yo? Ginawa ko po iyon para sa inyo, para sa kumpanya. Desperadong katwiran ni Leo, ang boses ay tumataas. Binabago ka niya, Tito. Ginagawa ka niyang mahina. Nakalimutan mo na ba ang ginawa sa'yo noon? Ang kabaitan ay kahinaan. Pinoprotektahan lang kita. Pinoprotektahan? Sa wakas, ang kalmadong anyo ni Raja ay nabasag. Isang sigaw na puno ng 10 taon ng pinigilang sakit at galit ang kumawala. Ang tawag mo dyan ay proteksyon? Ang tawag ko dyan ay kasakiman. Ang tawag ko dyan ay pagtataksil. Itinuro niya si Leo. Ang kanyang daliri ay nanginginig sa galit. Pinalaki kita na parang anak. Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Ang tanging hiniling ko sa iyo ay maging mas mabuting tao kaysa sa akin. Pero ano ang ginawa mo? Naging mas masahol ka pa. Ginamit mo ang sarili kong sakit laban sa akin. Ginamit mo ang aking mga demonyo para kontrolin ako. Tito, please. Nagmamakaawang sabi ni Leo, umaatras. Ngunit si Raja ay hindi na nakikinig. Lumapit siya sa kanyang mesa. Kinuha ang isang dokumento at inihagis ito sa paanan ni Leo. Ang iyong trust fund, ang iyong mana, ang iyong posisyon sa kumpanyang ito, lahat ng yan, wala na. Hindi niyo po magagawa sa akin to. Umiiyak na sabi ni Leo. Dugot laman niyo ako. Tumingin si Raja sa kanyang pamangkin. Ang galit sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malalim at nakakapanghinang pagkadismaya. Oo, dugot laman kita. At iyan ang pinakamasakit sa lahat. Ipinakita mo sa akin na ako mismo ang lumikha sa halimaw na nasa harapan ko. Ang aking pagiging malupit, ang aking kawalan ng tiwala. Iyan ang ipinunla ko sa iyo at ngayon, inaani ko ang bunga. Tumalikod si Raja at humarap sa bintana. Ayaw nang makita pa ang mukha ng kanyang pamangkin. Umalis ka sa pamamahay ko. Umalis ka sa kumpanya ko. At huwag ka nang magpapakita sa akin muli. Sabi niya, ang boses ay pagod na. Pinalaki kita para maging tagapagmana, hindi para maging ahas.
Wala ka ng anumang makukuha sa akin. Narinig niya ang paghikbi ni Leo, ang mga yabag nitong paatras at ang pagsara ng pinto. Naiwan siyang mag-isa sa kanyang malawak na opisina na papaligiran ng kanyang yaman. Natalo niya ang traidor. Naipagtanggol niya ang kanyang kaharian. Ngunit wala siyang naramdamang tagumpay. Ang tanging nararamdaman niya ay ang bigat ng kanyang mga pagkakamali. Ang pagkakamali ng pagpapalaki sa isang taong tulad ni Leo. At ang pinakamalaki sa lahat, ang pagkakamaling pagtataboy sa nag-iisang taong nagpakita sa kanya ng liwanag. Ang taong sinaktan niya ng walang basihan. Napaupo siya sa kanyang silya, ang bigat ng buong mundo ay nasa kanyang balikat. Tiningnan niya ang kanyang telepono. Alam niya ang kailangan niyang gawin. Ngunit ang tanong ay, paano? Paano niya itatama ang isang pagkakamaling sinimulan ng isang kasinungalingan at tinapos ng isang kalupitan na galing mismo sa kanya? Paano siya hihingi ng tawad sa isang pusong dinurog niya? Ang mga araw pagkatapos ng iskandalo ay isang malabong panaginip para kay Diwa. Umalis siya sa kanyang inuupahang apartment sa lungsod ng Silangan at lumipat sa isang maliit at murang paupahan sa kabilang bayan kung saan walang nakakakilala sa kanya. Pinutol niya ang lahat ng koneksyon. Hindi na siya nagbabasa ng dyaryo o nanonood ng balita. Ang mundo niya ay lumiit sa 4 na sulok ng kanyang kwarto. Ang sakit ng pag-akusa sa kanya ng buong mundo ay mabigat. Ngunit ang sakit ng pagtatakwil ni Raha ay isang sugat na patuloy na dumudugo. Ang pinakamasakit ay hindi ang kanyang galit, kundi ang bilis ng kanyang paghuhusga. Ang bilis niyang paniwalaan ang pinakamasamang bagay tungkol sa kanya. Tama nga siguro sila, bulong niya isang gabi habang nakatingin sa kisame. Wala talagang lugar para sa akin dito. Nag-empake na siya. Ang kanyang plano, umuwi sa probinsya, sa kanyang tiyahin, at doon na lang magtago habang buhay. Ang pangarap niyang bagong simula ay naging isang masamang biro. Isang hapon, habang naglalakad sa palengke para bumili ng kanyang huling mga pangangailangan bago umalis, napahinto siya sa harap ng isang tindahan ng appliance kung saan may nakabukas na telebisyon. At ang balitang nandoon ang nagpatigil sa kanyang paghinga.